Try you run last Talaga yan. counselor to this district of Manila. Medyo hindi kasi pwede na. So ngayon, ano yung biggest challenge for you na natatakbo ka naman this time as mayor? Actually, yung pagtakbo ko ng mayor, ang unang nagsulong talaga sa akin dito, yung mga senior citizen. Wala ko po ay senior citizen advocate. Sila po talaga ang nagtulak sa akin na lumahok sa nalalapit na halalan. Dahil nga po sa pagtulong natin talaga sa mga senior citizen even after 2022 election. Dito po, nakita ko talaga yung kakulangan sa mga senior, mga programa, yung mga senior na feeling nila na neglect sila, hindi sila pinapansin. Siyempre, ang biggest challenge sa akin, yung programa ko na gusto kong maibaba sa taong bayan. Yung direktang benepisyo sa lahat ng programa at yung talagang personal touch ng isang maglilingkod para sa taong bayan sa Maynila. Ito, I'm sure natanong ko sa'yo before, pero for the benefit ng iba nandito. Kasi alam natin, ang babanggay mo, 4 na pader, di ba? Si incumbent Mayor Honey, si Sam Versosa, Isko Moreno, and Raymond Bagatsing. So, anong saloobin mo na medyo ikaw ang David sa 4 na gulayan, di ba? Actually, sa totoo lamang, pag tinatanong nila ako kung takot ba ako, or nararamdaman, wala akong nararamdaman at all. Ang pakiramdam ko po, sila yung pader na hindi matibay. Na alam ko, kailangan isang maglilingkod ay totoo, isang maglilingkod, yung magmamahal talaga at magmamalasakit. Yun yung nararamdaman ko dahil ang kulang po sa Maynila ay yung talagang paglilingkod na totoo. Hindi lang nakikita during election. Hindi lang nakikita dahil gusto magpabida. Kundi dapat kahit behind the camera, kahit na walang eleksyon, dapat tumutulong ka. So yun yung nagpatibay sa akin na mas matibay pa sa pader para sa akin na ako po ay lalaban ng walang katakot-takot. Matando sa 4, meron kang medyo kakilala or personal mo kakilala or ano, meron nakakasama mo? Actually si Raymond Bagatsing, nakasama ko siya nung last election kasi tumakbo siyang vice mayor. Para sa partido ni Atty. Alex Lopez. Same team kayo? Same, yes. Same ayun, team magkalaban. Oo. Hindi naman magkalaban pero hindi ko naman inakala na tatakbo din siya. Kasi for almost 3 years from now, na talaga ako bumaba. Wala naman ako nakasabay during my time na talagang bumababa, tumutulong. Personally, wala akong kilala sa kanila. Si Isko yata parang once or twice ko lang po siya na-encounter through common friends. Pero during that time, parang vice mayor pa ata siya. Pero wala talagang personal na kakilanlan sa kanya. Si Mayor Honey, kaya Na-encounter ko siya recently lang dahil naimbitahan ako sa isang organization na nagkasabay kaming dalawa. So yun lang talaga yung first. At saka pala nung nagbuling-buling ako dahil naging Hermana Mayor ako ng Pambayan na kung saan siya rin yung isang Hermana, parehas kaming dalawa. Sa buling-buling Hermana Mayor, yung sa Pandacan, yung Santo Niño na dito sa Pandacan na sineselebrate yung every year na buling-buling para sa Pandacan. nagkausap kayo? Hindi kami nagkausap kasi hindi naman niya ako inausap eh. Dahil nung time na buhat-buhat niya Santo Niño, syempre nandun ako, nag-offer naman ako ng tulong, hindi naman siya tumingin. So okay lang sa akin, ang mahalaga sa akin yung celebration ng Santo Niño na ako nandoon para sa tao. Balikan po natin yung sa senior citizen kasi during the time of Yorme, parang okay naman po yung mga senior citizen. Sorry naman. May mga nabalitaan naman po ako na okay naman yung tulong ni Yorme sa mga senior citizen. In fact, nagbibigay siya monthly. May mga Sorry to say, pero para sa akin hindi siya totoo na tumutulong siya. Kasi lahat ng senior citizen, nakasama ko for almost 3 years, lahat ng senior citizen, walang pambili ng gamot, pupunta ng health center, walang gamot, pupunta sa ospital, walang gamot. Yung kanilang ayuda na 500 pesos, delay pa ng 6 months, delay ng 4 months. So, ibig sabihin, dun sa pagka-delay ng ayuda na 500, which is alam naman natin, hindi naman malaking pera na mabibili lahat ng gamot. Pero yung walang senior talaga na inaasahan yung 500, malaking bagay sa kanila, lalo na kung hindi nila matanggap on time. So would you say, napili lang yung nabigyan?
Actually, hindi ko nga alam kung talagang may binigyan eh. Meron Kasi po marami mga pong reklamo regarding dyan dahil di ba nung time ng Paymaya. Kasi pag hindi mo siya nakuha on time, mapuperfit siya kaagad. So ang tanong ng mga senior, saan napupunta kapag hindi nila nakukuha? Like for example, ngayon yung talagang araw na supposed to be makukuha mo, ikaw yung senior may sakit. So kinabukasan siya pupunta. Ang nangyari, wala na, forfeited na. So ang question lang is, saan napupunta? Yun ang tanong po ng mga senior kasi kung 4 months delayed, edi 2,000 po yan. Na-expire na ta. Yes, na-expire po. Matagal. Ibig sabihin, isang araw lang na hindi mo siya makuha. So, forfeited na siya. Monthly po ba ang pagbibigay ng ayuda? Monthly dapat, pero dito po sa sitwasyon natin, talagang usually 4 months bago po makuha. So, hindi ko naman yan sinasabi dahil ako lang nagsasabi. Talaga nangyayari po yan. Kung tanungin po namin ang mga senior Pag ikaw lang napapala rin, gano'ng katagal lang. ay wala, hindi pwedeng ma-delay. And besides, ang gusto ko po, mismo kami po ang magbibigay sa senior citizen sa bawat barangay para masiguro na lahat makakatanggap. Pero Yun yung akin. Paano ka na-advocacy ni Sam Versosa? Mga senior din, ang ayuda. Parang nauna daw siya, parang nauna siya. Hindi. Kasi 3 years na siya. Yung kaso mas senior. Pasensya na po kayo kasi medyo honest talaga ako. Actually, ako talaga, yes, ako po yung nauna sa mga senior citizen. Makikita nyo naman po sa record dahil 2022 pa lang talagang bumababa na po ako. Ako po yung tumulong sa NCSC or National Commission of Senior Citizen na kung saan nilapitan po ako ng ahensya bilang individual na tumutulong na sana ako po ay makatulong maibaba yung programa ng NCSC para sa mga senior citizen na online registration po nila. So dito po sa Maynila, kasi nung nag-submit ng mga forms yung mga senior, natenga po yan sa OSCA dahil walang OSCA head sa Maynila. Bakit? Kasi yung in-appoint po ni Hanil Lacuna ay hindi po senior citizen, so hindi siya qualified maging OSCA head. So napabayaan yung mga senior. Ngayon, ang kailangan po, mairehistro yung mga senior citizen para sila po ay mapabilang sa benepisyo na ibibigay po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. So yan po yung ating ginampanan na lahat ng barangay sa Maynila ay binabaan ko po para sa online registration at hindi lang sa Maynila, kung hindi sa karating probinsya pa na nakarating po ako dahil sa request din po ng mga senior citizen. Ako po nag-umpisa dyan, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero dahil sa puspusan na pagbaba, umabot na po sa 9 million na nakarehistro ng mga senior citizen. Yun po ang malaking achievement na akin pong naibigay para sa mga senior citizen na talaga namang nakita ko po yung paghihirap bilang isang magulang. Ako po isang magulang na rin. So alam ko yung pakiramdam ng isang ina at isang ama na nangangailangan ng tulong sa oras na kailangan ng talaga. So yan po yung ating nagampanan. From there, nakita po ng senior talaga yung tunay na paglilingkod at sila po ang lumapit sa akin na ako po ay lumakot talaga dito sa nalalapit na halalan bilang mayora po ng Maynila. Paano po yung masasabi niya dun si SB? Puro senior din. Lumalapit at nagbibigay siya. So, medyo malaking advantage. Actually, kung talagang tumutulong siya, dapat noon pa. Sana nakasabay ko na siya noong 2022 kasi as far as I Parang ngayon lang. party list siya. So, dapat sa 2 years na party list siya, na nakaupo siya, bilang nakaupo sa Congress, dapat tumulong na siya. Bakit wala po akong nakasabay during my time? Pero, Mayor, Madam, let's face it, kung sining nandyan na nagbibigay, yun ang matatanda ng tao. Actually, hindi ko po masasabi nagbibigay siya kasi Yung mga pinamimigay niyo Hindi mga kasi sa ayuda. Facebook, yung mga pinupuntahan niya mga distrito, namimigay talaga sa mga senior Yun na citizens. nga. Si Mayor. hindi, ako naman, lahat ng binibigay ko galing sa sarili kong bulsa. Dapat lang magbigay siya. Kung sakaling totoong nagbibigay talaga siya, dapat lang siya magbigay kasi nakaupo siya, may budget ang party list every year. So, sa 2 taon na nagpahinga siya, na hindi siya nagpakita, nasa na yung 2 taon na budget? Ba't ngayon lang niya binaba? Ako po, even before pa, 2022 pa, nagbibigay na ako on my own. Yun nga Pinili tatanong ko ko po. madam, kasi hindi ka nakaupo pero nagbibigay ka. So pera mo yung Yes, pera ko po. ginagastos mo. So, ang akin lang po, bakit ko po yung ginawa? Dahil nakita ko po ang buhay ng tao. Nakita ko po ang sitwasyon ng mga senior citizen. Kung ikaw ay talagang anak na nagmamahal ng magulang, hindi mo matitiis na makita ang senior na nakahiga sa kalsada, namamatay na dahil lang sa hindi nakainom ng gamot,
siguro talagang pinagpala po ako ng Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng lakas ng loob, ng biyaya na dapat ibahagi po natin sa iba. Yan po siguro yung kulang na kailangan yung maglilingkod talaga. Hindi po nakagano ng kamay, kundi dapat nakabukas para sa lahat. Tapos lalo kayo ni Presidente Bongbong Marcos. Yes. Advantage po yun. Advantage kasi Partido Federal po ako nung ako ay tumakbo ng huling halalan. And besides, ako po yung kauna-unahan na Partido Federal ng Pilipinas sa buong Maynila. At ako rin po ang una-una at nanindigan kay Presidente para sa kanyang kampanya during that time po na tumatakbo siyang Presidente. Dahil alam naman po natin, baluarte ni Yorme ang Maynila noong panahon na tumakbo siyang Presidente. Magkabit ka lang ng tarpaulin, automatic wala ng budget ang barangay. Pero ang sabi ko po sa sarili ko, bakit niya pagbabawalan? Samantalang lahat tayo may karapatan. Kaya ang ginawa ko po, kahit tanggalin niya yung tarpaulin ko, ibabalik ko ng 10 beses. Ganun ko po pinaglaban si Presidente. At hindi naman ako dapat matakot kasi wala naman akong ginagawang masama. Kundi pinaglalaban ko lang yung prinsipyo na alam kong tama para sa mamamayan sa Maynila. Pero Mayora, si Raymond, under din yan. Hindi po, kasi alam ko independent po siyang tumakbo ngayon. Itong nag-file po siya ng candidacy niya. Alam po ninyo sa politika, magulo. Diba sabi nga nila, magulo dyan, may stress ka dyan. Pero hindi ko po tinitignan yun. Ang tinitignan ko po dito yung paglilingkuran ko na taong bayan na nakita ko talagang kawawa at kailangan talagang maglingkod tayo. Katulad po ninyo sa media, kayo po nakakatulong na maibigay yung tamang impormasyon. Kami po, dahil kami lumahok dito, kailangan ibigay din namin yung tamang paglilingkod para sa tao. Yun lang po yung akin. Maging transparent tayo, maging totoo tayo doon. Mauunawaan talaga natin yung sitwasyon po ng Maynila. Tama na po yung pagpapanggap na okay lahat, papakita yung video na may tinulungan, pero after that, pagkatapos po na ng camera, aalis na, iiwanan na. Samantalang hindi po ganon ang Maynila. Ako po, nag-online registration ako from 6 AM hanggang 12 midnight. Inaabot po ako sa lansangan dahil kapag nagrehistro ka po online, hindi mo lang pwedeng irehistro yung senior dahil ang senior maraming tanong yan. Iha, para saan ba ikaw? Ano ba makukuha namin? Hindi ako naglaba, hindi ako namalansya. So lahat po nang yan pinapaliwanag natin. Hindi natin iniiwanan yung mga senior dahil hindi ka pwedeng magsabi na pagod ka na. Kailangan pag maglingkod ka, hindi mo pwedeng sabihin yun kasi kailangan tapusin mo talaga yung naumpisahan. Tapos nabanggit nyo nga po na kanina na magulo nga ang politika. Tapos kayo po, ang dami yung tulungan. And base ngayon, matapang po kayo magsalita. Sabi niyo po, honest kayo. At normal po na yung mga death threats, uso po yan. Kayo po ba nakakatanggap na ng death threats? Sa ngayon, wala pa naman po ako natatanggap. Wag naman sana. Wag naman Pero sana. uso po yun sa mga tumatakbo, uso, sa mga uso po yan. Siyempre, nandun yung pag-iingat. Opo. Nandun lahat yung aking, siyempre, pag-iingat po ng kasamahan ko dito. Pero, So, wala pa naman. At Baka saka ako po yung sweet dead life threat sa naman. kanila. Sweet life. Pero ito masabi natin, Kasi madam, anong reaction mo dito sa babalik ng Maynila si Isko because may pagkukulang si Mayor Hani Lacuna sa mga senior. May comment ka Alam dito? po ninyo, ang comment ko lang dyan, kung talagang sinasabi nila may solusyon, ito gagawin dapat, ito dapat ang solusyon, ito dapat ang gawin natin sa Maynila, umupo na kayo, ba't di nyo pa ginawa? Dapat iba naman paupuin natin, yung talaga nakitaan din natin. Kasi hindi naman nila bahay lang yung Maynila. Ito po tahanan ng Manileño at kahit sino po pwedeng tumulong. Yun lamang po sa akin, nabigyan na sila ng chance. Dapat pinatunayan talaga nila. At naniniwala ka ba na totoong magkaaway si Isko at saka Hindi si po ako Mayor? naniniwala. Hindi po ako Kasi sa naniniwala. social media nag-aaway na sila. Sapagkat kung totoo po talaga na sila ay hindi talagang okay, di sana po, nabawasan ng konsehal si Hani Lacuna, si Mayora, 2 na lang naiwan, dahil kinuha po ni Yorme yung 4, bakit hindi po nagdagdag si Mayora ng kanyang konsehal? Ibig sabihin, iisa lang silang grupo. Kasi incumbent siya, ba't 2 lang konsehal niya? Kinuha ni Yorme yung 4, ba't hindi siya nagdagdag? paano po kinuha? Lumipat po sa kanya. Ito po, nasa kanya ng partido, yung 4. So, ang tanong po doon, ba't hindi kumuha si Mayora, incumbent siya, ba't di niya pinil upan yung kulang? Hindi siya nagdagdag. So, ano po ibig sabihin nun? Kahit sino sa kanilang 2, isa lang po. Kasama pa rin. So, paano ako maniniwala na sila po ay hindi magkasunod?
Eh samantalang lahat naman po ng programa, pinirmahan nila ng sabay silang dalawa ng panahon niya. Mayora, sa senior citizen ng ating anong pagbabago pangyayari sa kanila? Unang-una na po dyan, agarang pagsusulong ko po na madagdagan ng benepisyo ng mga senior citizen na gawin po itong 2,000 kada buwan. Pangalawa, mabigyan po sila ng recreational center sa bawat distrito sa Maynila na kung saan, alam po natin, ang mga senior citizen, very active po yan pagdating ng Zumba, meeting, livelihood program. Ito pong recreational center, dito po magkakaroon ng sariling lugar ang mga senior citizen na sila po ay makakagalaw, hindi na magre-renta na kung saan-saan, kung hindi ito na yung magiging, wala pong lugar. Kahit sa ilalim ng puno, sumasayaw ang mga senior. Kahit sa kanto po ng kalsada, nasiksikan. Ibig ko sabihin, kawawa naman po yung mga magulang natin na kung kailan sila ay nagkaedad, doon pa sila naging kawawa. So, kaya ko po lalagyan yan para maramdaman din ng senior na sila po ay special sa atin, lalo na po sa Maynila. Tapos sabi niyo po 2,000 a month. Ngayon Yes. po ba magkano? 500. 500. So gagawin niyo pong 2,000? Yes, 2,000. Ilan po ang botante Ano yung ng per Manila? month po? Per month, yes Ilan po. pong botante ng Manila? Alam ko po, as far as I know, nasa 1.2 million 1.2 mga million. registered Okay. voters. Ilan po ang senior doon na botante? 200,000 plus. So, ano yung Pero hindi naman lahat kasi bumoboto yung 1.2, sabihin na natin 800. to 59, anong plano nyo doon? Alin po? 18 years old to Mga Gen Z 59. people. Syempre, meron po akong programa sa mga Kasi mas kabataan. marami silang Nandyan po boto. yung maglalagay po ako ng libreng wifi para sa mga estudyante. Wala pa ba? Wala po. Huwag niyo pa. Kung meron, di sana nakikinabang na rin kami. Di ba, Bay? Kasi daw naglalagay Wala po. daw. Kanya-kanyang Pero libreng. naglagay po siya dati Naglagay ng siya ng ano, parang mga gano'n yung tablet. nasa kalye. Nagbigay siya ng tablet nung Drawing lang siya. Drawing lang. No. Yung tablet ko nung di ba? Eh baka naman 10 tablet lang po yan. Ang daming estudyante. Yung ginastos niya doon Nagbigay po nasa siya kasi isa sa beneficiary din na ganun. nakapigit ng tablet. Wala po. Wala. Walang internet. Pwede po sagutin. Konsehal. Ang anak ko po ay maraming nag-graduate sa Ramon Magsaysay High School. At kung principal po ako po ay GPTA na mahabang panahon sa Ramon Magsaysay. Okay. Yung sinasabi po niyo yung libreng wifi, meron dun silang tinayo na programa. Pero hindi po nag-work yun. Oh, matagal po ako sa Ramon Magsaysay. Ito yung sinasabi po niyo yung tablet, lagi pong sira yun. Alam niyo po ba ilang beses ako nagpagawa ng tablet? Sa Baka anak ko? second hand. Hindi po, wala po ano, hindi po siya durable. Ang ibig sabihin, hindi ho napapakinabangan ng tama. Kaya nga po sinoli yung lahat ng tablet, sira ho lahat yun. Ayun na nga ang dapat. Cherry po, Hindi cherry. ko contest po kuya kasi yung anak ko po nakatikim naman ng tablet. Sa Opo. PAES po siya graduate. Opo, pero lahat po ng sinoling tablet, wala Hindi po. naman nasira. Hindi po, sa inyo siguro, pero more lahat po yun. Nakikita po kami sa Quiapo lahat na nagpapagawa. Lahat sa Quiapo po kami lahat, nakailera kami, nagpapagawa po ng tablet. Kaya yung sinasabi po, ganito po kasi yan eh. Pag sinabi po natin na good governance, sinasabi po nagbigay, hindi po nagbigay ka lang. Pag nagbigay ka lang, hindi ibig sabihin na hindi sustainable. Sa iba pong lungsod, ang binibigay po Samsung. Dapat quality. Eh, ganito na lang, kung siya may programa sa mga mag-aaral, salamat Konsehal Boyet, eh di sana hindi po na natenga yung pagpapagawa ng Mariano Ponce at Ramon Magsaysay. Di sana hindi natenga. Ang nangyari po, kinonstruct yan, pinakailaman, hindi tinapos. Ang nangyari sa mga mag-aaral, lumipat po ng ibang eskwelahan. So, ibig sabihin, hindi natutukan, walang programa, at the same time, ang daming tambay sa labas ng mga bata na hindi po nag-aaral. Hindi po natin kinukondina yung kanilang pamamahala. Pero sa pagkukulang, dapat isipin natin ano po talaga yung solusyon. Yun po yung sa amin. Hindi po kami nandito para manira sa kanila, kundi ang gusto po namin, yung tamang paglilingkod, tamang pamamahala, at talagang totoong programa na makikita po ng taong bayan. Hindi lang dahil ngayon na picturean. Subaybayan po natin lahat ng programa. Doon makikita po natin kung talagang may programa hindi na ba. May survey po ba ongoing sa mga sinasama ko? Pakila na po ba kayo? Actually, sa dami po ng survey na nakikita ko, kasi ako hindi naman ako nagpa-participate, sinasama lang po nila yung pangalan ko. Nag-number 1 po ako dyan, number 2, number 1. Kami pong dalawa ni Yorme ang naglalaro dun sa numero ng 1 and 2. So, tatanong nga sana, kanino sa apat kayo medyo kinakabahan? So, nasabi niyo nga, kayo ni Yorme pala nagwawali
salitan. Yes, sana nga makita ko siya kasi laki ko lang naman siya eh. Hindi naman siya lamang sa akin sa height. Hindi naman siya ganun katangkaran. Ang akin lang, taga Maynila talaga ako eh. Kahit ilabas ko birth certificate ko. Doon ko papatunayan sa inyo na ang pagmamahal ko sa Maynila ay sobra-sobra dahil ako po ay pinanganak at lumaki na sa San Andres, Maynila. Dito po nag-umpisa ang aking ninuno, mula sa aking mga lolo at lola, sa magulang ko hanggang sa akin. So yung pagmamahal sa Maynila, hindi na po question yan. Kasi akala ko nung bata ako, habang lumalaki ako, dahil premier city ang Maynila, akala ko magiging mala New York City, akala ko magiging mala London or Singapore man lang. Pero ano pong nangyari, habang nagkakaedad po ako, mas lalo ko nararamdaman, kaya pala marami nag-a-abroad. Kaya pala yung magulang mo kailangan pang pumunta ng probinsya para magtanim. Dahil wala pong hanap buhay sa Maynila. Naging kawawa po talaga tayo. At kung tutuusin lamang, ang Maynila, alam naman natin yung Forbes na survey na lumabas, pang-5 po ang Maynila sa pinakakinatatakutang lungsod sa buong mundo. Ngayon po, tayo ay nag-number 1 sa Southeast Asian countries na number 1 na pinaka-dangerous na city. Manila. So, ibig sabihin, ano pa kung matatawag natin sa Maynila? Lugmok na at sukdula na ang kahirapan na hindi naman po pwede bilang isang Manileño ay umupo ka na lang sa bahay at hintayin mo na maransak yung bahay mo dahil talagang wala ka na magagawa. Kundi kailangan lumabas ka, yung resources mo, yung pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, ilabas mo dahil doon pwede mong masabi makakatulong ka talaga. Pero aminin nyo rin po ba na marami naman napaganda si Yorme sa Manila? Ang alam ko pong nakita ko lang hindi naman po ako bias pero dito lang sa Binondo, hindi nadaanan ko po dyan, yung mga poste nasa halos labas na ng perimeter na hindi naman dapat gano'n kasi dapat malaki yung kalsada. Yung pagpapaganda ng Maynila, natural lang po yan. Pero kung magiging sagaba lamang sa daan, hindi na ho pagpapaganda tawag dyan. Hindi pwedeng paglaruan ng Maynila na dahil lang meron kang pinatayong poste, inilawan mo, nilinis mo pati vendors, tinanggalan mo ng hanap buhay. Hindi ibig sabihin nun, programa na yun. Kasi kung nakakaperwisyo naman sa tao, hindi naman natutulungan, ano po programa yun? Di po ba? Compared to the other mayors na nagdaan, si Yorme nagpaganda ng Manila. Actually, kung maganda ang Maynila, sana hindi mabasura ang Maynila. Ayun Sobrang daming basura po ngayon. So nawala na yung dating pinalinis niya dati, wala na yun. Kasi pagpapalinis naman sa Maynila, natural lang naman po yan Actually, programa naman ng bawat barangay na mag-maintain ng cleanliness. Pero pag naging mayor ka, city mayor, little president yan, ibig sabihin, ang programa mo pang taong bayan, hindi lang pang kalsada. Kasi kung pang kalsada lang, hindi naman nakakain yung kali Kasi po pag yung Tayuman din, nakabara yung mga jeep po doon. Dumadaan po kasi ako doon. So, nawala na po nung siya na. Nawala, nasa na po yung hanap buhay ng mga tao. Nawala na rin. Hindi, yung mga jeep nakabara po doon, hindi makadaan. Yung trapiko po na sinasabi po ninyo, tayo madaling appreciative kasi ang Pilipino Pero dapat isipin po natin, mas marami po yung nangangailangan ng programa ng pangkabuhayan na direkta sa tao, yung pangkalusugan na dapat lahat ng barangay health center ay may gamot, na dapat yung hospital ng Maynila hindi pinagbenta, kundi dapat lagyan ng makabagong kagamitan na magagamit po ng taong may sakit. Dahil pag pumasok ka ng hospital, ini-expect mo, lalabas kang magaling. Ang nangyayari, imbis na gumaling ka, ma-stress ka pa. So, dapat ito yung mga programa bilang isang mayora o mayor ng Maynila. Hindi lang yung pangkalinisan kasi pwede mo nang iatas yan sa barangay Meron naman po tayong DPS na pwede mag-maintain yan. Pero yung pagpapatayo ng mga poste, pag-aalis ng mga jeep, hindi po programa ng isang mayor yan. Hindi programa lang yan na dapat dagdag lang po yan. Kundi dapat ang programa, ang mga senior citizen na bibigyan sa tamang oras, may gamot, may programa sa mga mag-aaral. Nakikita po dapat natin lang lahat ng yan. Alam natin sa Maynila, marami po ang depressed areas. Marami pa rin ang mga lupain dyan na walang titulo. Yung mga landmark na nawala, katulad ako po, dito ako nakatira sa San Andres. Ang SASES na napakatagal na, 1940s pa, hindi pa tayo pinapanganak. Nandyan na po. Pero bakit nawala? Ano pong ginawa ni Yorme? Ginawang condominium.
Eh yung ba, pabahay ba sa may hirap yan, ang bayad 8,000, 5,000? Ano pong klaseng programa? Yung paglalabasin mo pa yung isang mahirap na wala nang ang tirahan. Gusto mo pa yatang magnakaw para lang makabayad ng 5,000, 8,000? At bakit tinanggal yung health center na nakakatulong sa barangay? Pagdating ng may sakit ang anak, ang senior citizen, hindi mo na kailangan dalhin sa ospital. Yan po yung mga bagay na katotohanan. Ba't po tinanggal? Ano pinalit doon sa Tinayo po ng condominium at binenta. Sinabi, para daw sa mahirap. Paano magiging para sa mahirap yung 5,000 to 8,000 pesos na babayaran? Eh kahit empleyado ka, mahirapan ka magbayad ng 8,000. So nasaan yung programa? Hanggang picture lang ba yung programa ng mayor? Hindi na po tayo papayag. Kailangan maging transparent ang programa ng mayor at ilabas ang budget. Ang gusto ko pong mangyari, yung budget ng Maynila na 34 billion a year, kailangan ipakita nila saan napuntang programa. Then hindi na po pwede na yung pinaghirapan ng taong bayan, yung pagbabayad ng tax, nagpapakamatay tayo, bayaran yung amilyar, na nakawin lang ng ganon at dadalhin lang sa programa na hindi naman makakatulong sa atin. So pag nanalo po kayo, transparent. Yes, yan ang gusto ko. Para sa susunod na eleksyon, wala na magka-interes na tumakbo dahil alam ko na at alam ng taong bayan kung magkano talaga ang pumapasok. Bakit wala, no? 34 billion, imagine. Pero nasaan po ang Maynila? Alam po ninyo kung mag-iikot kayo sa Maynila, alamin niyo po ang buhay ng tao, napakahirap. Hanggang ngayon, nagbuburol pa rin sa kalsada. Hanggang ngayon, ang mga tao nakatira sa kalsada. Nasaan po yung programang pinagmamalaki nila? Di dapat ginawa nila noon, ba't hindi pa nila ginawa? Hindi lang paglilinis po ng kalsada, ang dapat linisin mo hanggang sa kaloob-looban lahat ng hirap ng tao. Natural lang linisin po natin ang Maynila, pero bukod doon, paano yung hanap buhay ng mga taong bayan na inalis mo? Lahat ng programa, tignan po natin kung sino ang maaapektuhan at dapat sino ang makikinabang. Kapag ako po nabigyan ng pagkakataon, lahat ng yan ilalabas ko talaga. Dahil yan ang gusto ko sa Maynila. Yung tunay na pagbabago na maramdaman kasama ang aking Vice Mayor na si Ms. Remy Oyales, ang aking mga konsehal, na gusto kong malaman ng Manileño na may tao pa rin totoong maglilingkod sa Maynila. Ay, diba? Ano naman